Magandang araw na naman pong muli sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Papakita ko naman po ngayon dito ay isa na naman pong battery problem. Pinalitan ko po ng battery solution itong battery na to dahil 3 buwan po siyang na-standby yung sasakyan. At nang gagamitin na po yung sasakyan ay hindi na po siya mapa-start. So dahil lang po sa wala pong pyesa yung sasakyan na pinanggalingan ng battery na to. So nagkaroon po siya ng problema. So ang ginawa po namin itong battery dito sa sasakyan na to na good condition ay inilagay po namin doon po sa pinanggalingan ng battery na to. So itong battery naman na to ay tinry ko pong nirecondition. Ayan po yung battery solution na pinalit ko. Dinrain ko po lahat yung battery solution dito at bago na po to. So itong battery po kasi ay iba-ibang klaseng problema po ang pagdating po sa problema ng battery. Lalong-lalo na po sa napakarami kong ina-handle na mga sasakyan. So na-encounter ko po yung mga iba't ibang klaseng problema ng battery. Isa na po yung nag-overheat. Yung self-discharge. So marami po. So ito naman po ay natambay po ng mga 3 buwan. At nang gagamitin na siya ay kahit na i-charge po namin yung battery, i-start siya, pero pag itinakbo na siya, so hindi na po siya tumatanggap ng charge. So ang ginawa po namin ay nilipat ko po yung good battery condition po na doon po sa sasakyan na yon na pinanggalingan ng battery na to. So bago na po yung tubig dito. So mag-starting test po tayo dito para malaman po talaga natin kung may pagbabago po siya. So before po tayo mag-starting test, mag-hydrometer test po muna tayo. So itong reading po na to ay good na po siya ngayon. Dati po dito nandiyan po siya sa red. Ngayon ay nasa white yung reading niya. So kapag nasa red po ay nakalagay po dito ay recharge. So kailangan po i-recharge daw. So yan po yung indication nung before ko po pinalitan ng tubig. Pero nung pinalitan ko na po ngayon ng tubig ay ayan na po yung reading niya lahat. So nangangahulugan po ay good na po yung kondisyon niya. Pero kaya po natin i-starting test kasi marami po akong na-encounter na nagiging good na po yung reading. Pero hindi pa po yan ang basehan para sabihin natin na talagang good na po yung battery. Sa reading pa lang po yan. So pinakamaganda po i-starting test po natin. Paulit-ulit natin starting test para malaman po natin kung yung battery ay talagang okay na po siya.
Baka maka-encounter po kasi kayo na magpapalit ng tubig na makikita nyo good na po yung reading dito. So kailangan pa rin po siyang i-actual starting test po yung battery, kasi yan po yung basihan. So starting test po natin. So mas maraming starting test po na okay yung magiging output niya. Mas maganda po kasi diyan po malalaman yung battery na talagang kondisyon na kondisyon po yung charging niya, yung pagtanggap po ng battery sa kuryente. So actually po hindi pa po tina-charge yan. Direct po nung napalitan ng battery solution ay direct na po natin kagad na gagamitin, kasi kapag bago po yung battery solution ay hindi na po kailangan i-recharge yung battery dahil automatic po mag kikreate na po ng kuryente ang battery. So try po natin. Isa, dalawa, so tatlo. So yung mga battery po na isa, dalawa, tatlo lang ay nagbabago na po yung ay yung po ay nagpapakita na po na medyo may kahinaan na po siya. Pero dito po nakatatlo na tayong start ay hindi pa rin po nagbabago yung kondisyon ng battery. Malakas na malakas pa rin po siya. So pataasin po natin, pahabain natin yung pag starting test po niya para talagang malalaman po natin kung gaano po ka kondisyon ng battery nung simula po nung napalitan po siya ng battery solution. Apat, lima, anim, ito, walo, siyam, sampo, so nakasampung starting test po tayo. Hindi po nagbabago yung lakas po ng battery. So ibig sabihin po epektibo po yung pagpalit ko po ng battery solution. So kondisyon na naman po itong battery to at bumalik na po siya sa dating lakas ng niya, karga. So ibig sabihin po yung naging problema dito mula po nung na-standby itong battery na to ay battery solution po ang naging problema. So mula po nung napalitan ay balik na po siya sa kondisyon. Mayroon din po kasi akong na-encounter na pinalitan ko po ng bagong battery solution.
nung checking ko po ng battery hydrometer tester ay good din po yung naging output niya sa reading. Pero sa actual po ng starting test ay bagsak po siya. Hindi po siya makapagpa-start ng makina. So hindi po pare-pareho po ang starting test po ng battery. Mayroon pong battery na kahit okay po siya sa reading ng hydrometer test, kahit bago po yung tubig niya, kahit nawala po siyang indikasyon na may sira pagdating po sa pagtitesting. Pagdating po sa actual ng starting test ay doon po natin malalaman yung performance po ng battery. So hindi po pare-pareho ang problema ng battery. So final test po natin. Ganun pa rin po siya. Ayan. So sana po nagustuhan nyo itong video kong ito. Please like, subscribe na lang po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.